wala pang nakukulong sa economic sabotage dahil wala pang nahuhuli ng smuggled goods na mas mataas sa 10 million. Walang above 10 million. Kaya walang economic sabotage, walang non-bailable na kaso. Pwede ba yun since 2016? Problem also is with the Bureau of Customs, Mr. President, kasi marami dyan sa Bureau of Customs, believe it or not, hindi lang sila mga opisyalis ng Bureau of Customs, kundi sila mismo ay mga smuggler. Yung sinasabi nating smuggler, wala na pong rice smuggler. Legal na kasi. Systemic na. Yeah, Ang sabi nga, one-stop shop na raw ang BOC. Kaya nila magdeklara ng shortage, sila na rin ang mag-i-import license, sila na rin ang mag-i-import, sila na rin ang magre-release. Meron po tayong batas na ginawa, mandato na bigyan natin ng guaranteed price ang palay. Ngunit hindi natutupad. Sapagkat ang problema po rito ay implementation. Repasuhin nating lahat. At mula doon, marami po tayo may tutulong sa ating mga kababayan. Mr. President, Your Honor, if I may add, the solution is in our hands, we as legislators, to come up with a bill or amend this our rice tarification law na para maging tailor-fit doon sa mga pangangailangan ng ating mga farmers so that they can continue, it will be sustainable doon sa kanilang kabuhayan at the same time, nasusupply tayo ng bigas at tayo napapakain na maayos ng ating mga tinatawag na mga bayani kung tutuusin itong ating mga farmers. Salamat, Mr. President, sa Ginoo mula sa Isabela, dun sa paulit-ulit nilang pag-alala na pwede at baka dapat nang amyendahan yung batas na ito na tungkol sa rice tarification. Kaya siguro pwedeng ituring na unang hakbang yung aming isinagawa na joint Senate resolution para ilipat na ulit, ibalik na ulit sa Kongreso yung usaping iyan mula sa Presidente. Yung pangalawa ko pong tanong, Ginoo mula sa Isabela, Mr. President, should we trust the NFA to import what has been its track record so far? I ask this because historically, the NFA wielded a statutory import monopoly over rice. This monopoly was characterized as an effective barrier to imported rice entry that insulated the domestic market, rice market, from world markets, preventing foreign rice from bringing down domestic prices. As a result, domestic wholesale prices were significantly higher, averaging 74% above border prices between 2013 to 2015. This created, well, an enormous incentive for private sector to undertake rice importation, but private participation was often curtailed. The concern about rents drawn from government to government import businesses and potential collusion between a corrupt NFA and the private sector is an historical one. While the current administration suggests that G2G imports could lead to cheaper prices for the public, past experiences, as implied by historical reports of anomalous transactions and network of corruption within NFA, necessitate extreme transparency and robust oversight if such powers are restored. Kaya, yun po yung tanong ko sa ngayon, Ginoo mula sa Isabela. Dapat ba nating pagkatiwalaan ang NFA para mag-angkat muli kaugnay nung kanilang naging track record, Mr. President? I don't blame you for your apprehension pertaining to the NFA's taking over again. And I do acknowledge, Mr. President, Your Honor, natagtad talaga ng korupsyon itong NFA noon. Kaya nga po natanggalan sila ng powers pertaining to that. However, pag tayo ay binalik natin sa NFA yung para sa pag-angkat ng mga rice, pagbigay ng mga permits, mga traders, dapat may mga safeguards. Okay? And dapat may approval from the DA Secretary. And of course, with consultation also doon sa mga stakeholders, kasama dyan yung mga farmers. Hindi yung basta-basta lang tayo mag-approve left and right ng bibigyan ng permit para sa importation ng rice. Dapat merong isang taong mag-approve niyan, the DA Secretary, para may accountability. And then pangalawa,
may approval and consultation doon sa mga farmers kasi sila maapektuhan eh. Senator Francis Kiko Yes, Pangilinan, before I give the floor to the Senate Committee on Agriculture Chair, just a quick point to support yung kasasabi ko ng Ginoo mula sa Isabela. Definitely safeguards at yung empowerment ng mga magsasaka ng palay dun sa approval process. Tingin ko yan yung kailangan nating tignan muna o isama kung i-consider nga ng Kongreso ibalik sa NFA itong tungkulin na mag-angkat. At this point, Mr. President, I give the floor to the With the permission Chair of, to Senate Senators. Committee on Agriculture. Yes, Senator Pangilinan is recognized. Yes, if I may just interject. The matter of returning or giving back certain powers to the NFA, Mr. President, we will look into, and the safeguards that are being recommended, we will likewise look into. Just for the record, Mr. President, this representation was chairman of the board of the National Food Authority from 2014 and 2015. And in the 42-year history of NFA, the first time that government-to-government bidding failed, there was a failed bidding, was under my watch. Precisely, we rejected overpriced offers of Thailand and Vietnam. And we came up with a transparent process of bidding wherein we had asked Vietnam, Thailand, Cambodia, Myanmar to submit their bids at 10 in the morning. And if we were not happy with the bids, we would ask them to submit a second offer by 2 o'clock in the afternoon of the same day. And in 4 occasions throughout a year and a half, we rejected their first offer. And in 4 occasions, they submitted a lower offer, which saved the government, in a period of 1 year and a half, 7 billion pesos. The basis for our rejection for the first time in the NFA history was we had an approved budget for contract. Prior to our watch, there was no approved budget for contract for any government-to-government purchase. Meaning to say, the sky's the limit. And in our first experience, as we went through the bidding process, 3 weeks after we announced that we were to purchase 500,000 metric tons through an open tender, which was the first mode that we implemented, rice prices in the world market went up by $30 per metric ton sa loob ng 3 linggo. At dahil meron kaming approved budget for contract, based on yung presyo ng world market prices ng 3 rice price monitoring international agencies, we got the average, therefore plus minus $5, yun yung aming approved budget for contract. E tumaas ng $30 per metric ton in 3 weeks. Ni-reject namin. The following week, world market prices went down by $30. Ibig sabihin, meron talagang kalokohan. And we will put those safeguards, assuming that we return the powers of the NFA to do G2G importation. All these must be in the law so that there is no discretion on the part of the NFA to decide how much prices of rice should be purchased, at what cost, etc. Kasi na nangyayari nun, lahat ng binibili nating bigas from NFA, inuutang natin sa Development Bank o kaya sa Land Bank. Kaya umabot ng hanggang halos 200 bilyong piso ang utang ng NFA. But for the first time in the history, when we brought down rice prices imported by 7 billion, nagawa natin ang paraan na mapababa yung utang din ng NFA. So it can be done, but it requires safeguards, and I agree, and clear cut. Hindi pwede sa IRR ito, dahil lulutuin na naman pagdating sa IRR. Dapat ito sa batas mismo. Thank you, Senator Risa. Thank you, Senator Raff. Thank you, Senator Pangilinan. If I may interject also, Yes, Mr. President. I being the principal author of the Anti-Agricultural Smuggling Law of 2016, medyo nakaka-frustrate kasi dati po laganap ang smuggling, naipasa po natin na Anti-Agricultural Smuggling Law, naging ang NFA naman, kaliwat kanan naman ang issuance ng import permit. No? So,
nawala yung smuggling, nag-morph siya into yung trading, yung trade, yung hoarding at iba pa. That's why we amended it to anti-agricultural economic sabotage. Pero napakaano talaga. Sometimes it's really frustrating that our government agencies are the ones kumbaga sila, innovative sila, no, napapalusot. Kaya we commend Senator Tulfo for bringing this up, and hopefully we can really put the necessary safeguards to protect our farmers. No, magaling, innovative talaga nung nalagay yung anti-smuggling, anti-agricultural smuggling law. Import naman ang import, kaya nag-evolve naman sila. So we really have to put the necessary safeguards. Thank you. Salamat po, Mr. President. And so, dagdag na lang, mula sa Isabela, speaking of the safeguard, so, dun sa intervention ng chair ng Committee on Agriculture, siguradong kailangan yung isang safeguard ay isang vigilant at saka decisive na leadership sa NFA at saka sa DA, kung i-consider nga po yung ganitong amendment sa batas. Yung susunod ko pong tanong, kanina na itanong ko, pagkakatiwalaan ba dapat natin ng NFA na mag-angkat? Ngayon din, should we trust NFA to handle rice stocks well? Again, what has been their track record? And I ask this because concerns about the NFA's efficiency and market impact under its pre-RTL mandate are well documented. Its operations were frequently criticized for inefficient storage and handling, leading to substantial wastage. For example, ito mula po sa House hearings, 2 pesos 47 centavos were reportedly wasted for every kilogram of rice imported by NFA. In 2011, about a third of imported rice went to waste due to these inefficiencies. So, given yung ganitong mga track record, dapat ba natin pagkatiwala ng NFA na alagaan yung rice stocks natin? Yes, Mr. President, Your Honor, I really do agree with you na doon sa tanong niyo kung dapat ba pakitiwalaan. Even I myself, nagdududa nung una. Pero after na napag-isip-isipan ko, why not give it another chance? Pero dapat meron talagang monitoring at of course may mga safeguards to ensure na tama yung ginagawa ng trabaho at hindi sila mapapasukan ng sindikato at yung natatrabaho doon ay mga taong meron talagang pagmamahal at pagmamalasakit sa ating mga farmers. So dapat yung ilalagay natin dyan sa NFA, yung siguro dating farmer o may experience sa farming at may pagmamahal talaga at may puso para sa mga farmers. Hindi yung kung saan-saan lang pinulot sa kalye, nagtitinda dyan sa bangketa ng sigarilyo at kaibigan tayo, gawin na kitang NFA administrator. I'm just kidding, Mr. President. Ganun kasi nangyari ko minsan. It's not what you know, it's whom you know. Kaya sana maiwasan natin ganung klaseng practice, especially dito sa NFA. Dapat mapangalagaan natin yung kapakanan natin mga farmers, and by doing so, dapat experience talaga. May experience, may integrity, yung ilalagay natin dyan sa NFA. And of course, kasama na rin yan, palagi natin minomonitor at palagi natin may safeguards, and of course sa lahat ng mga desisyon, especially pag sa importation ng mga bigas, may consultation sa mga farmers kasi sila tatamaan dito in the end Mr. President. Salamat, Mr. President, at Ginoo mula sa Isabela. Nabanggit po ng good gentleman yung isa sa mga paborito kong salita, yung sindikato. Sobrang tagal na isa ito siguro sa pinakamasahol na krimen, na ipagkait sa bibig ng mga kababayan ang pagkain, ipagkait pa sa bibig ng mismong nagtatanim at nag-aani ng pagkain ang pagkain. And I think kung isusulong ng Senado natin ang pag-amyenda ng batas na ito at ipatutupad talaga ng tapat ng DA at ng NFA given amendments and safeguards, isa po itong matagal nang hinihinging pagwawasto. Mr. President, Ginoo mula sa Isabela. Sunod ko pong tanong, can we expect NFA to handle the volume and timing of rice stock releases into the market so that farmers will not suffer? I ask this because NFA's
price fixing through heavy imports often depressed domestic farm gate prices for local farmers. Despite its dual mandate to stabilize prices for consumers and support farmers, yung pinag-uusapan po nating balanse, these goals frequently led to mutually conflicting results, penalizing both consumers through artificially high prices compared to world markets, and producers, penalizing producers also through depressed farm gate prices. So, maasahan po ba natin ang NFA na i-handle yung volume at saka yung tamang timing ng rice stock releases sa merkado para hindi naman po mapinsalaan yung mga magsasaka, Mr. President? That is correct, Mr. President, Your Honor. Before giving back the powers to import rice sa NFA, dapat gagawin muna tayo ng mga thorough study and maraming stakeholders dapat involved at pag-aralan yan and then available yung mga data kung dapat ba talagang ibalik na natin sa NFA yung powers sa G2G importation ng rice. And like I said, always palaging involved yung mga farmers natin dahil sila naman talaga at the end of the day ang tatamaan dito. Salamat, Mr. President. I'm also all for that thorough study dahil mayaman naman po yung track record for good or for ill ng NFA sa nakaraang mga taon pre and during itong RTL. At talagang magpagbabatayan po ng Senado, of course with inputs also from DA and NFA itself. At gaya ng sinasabi ng Ginoo mula sa Isabela, mula sa mga organisadong magsasaka. Sunog na tanong po, if retail prices did not go down, shouldn't the response be to get PCC recommendations, so yung Philippine Competition Commission, and identify bad actors in the industry instead of bringing in the NFA, which may turn out to be just another bad actor like it was in the past? And I ask this because the core of the current debate stems from the fact that despite the reduction of rice tariffs from 35% to 15% in July 2024 under Executive Order 62 and the decrease in world market prices, retail prices in, for example, Metro Manila have remained stubbornly high. The House Murang Pagkain Super Committee found that the benefits of reduced tariffs were scooped up by importers and intermediaries rather than being passed on, those benefits passed on to consumers. So, kung hindi bumaba yung retail prices, hindi ba dapat ang tugon natin kunin na lang yung mga rekomendasyon ng PCC tapos tukuyin yung mga bad actors sa industriya sa halip na ipasok sa eksena yung NFA, Mr. President? You're on point, Mr. President, Your Honor, yung pagsabi nyo, despite the fact na bumaba na yung tariff pero mahal pa rin yung presyo ng bigas, that has to be investigated. Why? What went wrong? Someone must have done something that is not right, and this is the reason kung bakit yung mga bigas ay mamahal pa rin. So, pagdating ng mga hearings natin sa agriculture, and we have to look into that. And kasama ako doon para magbusisi and of course magdala tayo ng mga eksperto sa farming para malaman natin kung ano yung problema at paano natin mapaganda pa yung production nating bigas at kahit na meron tayong importation ng bigas, paano natin mapanatili yung integridad ng ating NFA para tama yung mga ginagawa ng trabaho, allowing the importation of rice only to fill the gap. Hindi pwede yung nag-import tayo dahil wala tayong farm dito sa Pilipinas. Wala tayong mga farmers. Marami tayong mga farmers dito, kulang nga lang sa support. So ang dapat, ang nasa isip natin, ilagay natin sa ating isipan palagi na yung pag-import is only to fill the gap na dahil kulang tayo sa supply. Hindi dapat tayo mag-oversupply na to the extent na binabahan na tayo ng mga imported rice na ikinamamatay na marami sa ating mga farmers ng kanilang kabuhayan. Salamat, Mr. President. And again, good gentleman from Isabela, kaisa niyo po ako na kailangan talagang imbestigahan ito kung bakit sa kabila ng mga interventions na sinasabing will create certain outcomes, hindi naman yun ang nagiging bunga. And I look forward dun sa investigasyon kung saan malamang mahalaga yung magiging inputs ng PCC. Kailangan talagang
i-identify yung bad actors, pangalanan na sila para mailagay sa tamang lugar na wala nang sacred cows. Kung meron kang alam mga pangalan, Mr. President, this is the time. Yes, Mr. Pangalan President, natin. good Let's name gentleman. Lalahok din ako ng aktibo sa investigasyon tungkol dito tungo sa Maybe, Mr. President, pag-aamyenda i-refer natin sa Blue Ribbon batas. Committee para si Senator Marcoleta imbestigahan kung sino yung mga sindikato dyan sa rice importation, Opo, at nagluluk- etc. At opo, naglulook forward din ako sa input sa investigasyon ng NFA. Mr. President, I think the chair of the Senate Committee on Agriculture would like just to a quick interject. intervention. Senator Pangilinan is recognized. Nabanggit kasi with the permission of Senator Tulfo. Go ahead, Mr. President, Your Honor. Nabanggit kasi ni Senator Risa yung pangalan. Naalala ko, wala na ako sa Senado in this last 3 years ago. Sinuspende ng NFA yung 100 managers and employees dahil sa binenta yung stocks na hindi dapat. So, may pangalan yung NFA. Pero kanino binenta yung stocks? Ba't walang pangalan? In other words, lumabas sa dyaryo, 100 NFA ang sinuspindi. Pati ang NFA administrator natanggal eh. Yeah. Pero I remember. binenta niya eh. Binenta nila sa trader. Pero pag binasa mo yung media report, walang pangalan yung traders. Ba't hindi sila kasama doon sa pananagutan? At ganyan ang nangyayari. And then one more point maybe, very quickly, Mr. President, nabanggit kanina ni Senator Ejercito, Senator JV, may batas. Pero mula noong 2016, hanggang ngayon, wala pang nakukulong. Wala pang nakukulong sa economic sabotage dahil wala pang nahuhuli ng smuggled goods na mas mataas sa 10 million. Pag tinignan natin lahat ng mga news reports, 9.7 million smuggled, 7.2 million smuggled, 4.7 million smuggled. Walang above 10 million. Kaya walang economic sabotage, walang non-bailable na kaso. Pwede ba yun since 2016? So dapat siguro, Mr. President, Your Honor, babaan natin yung amount na para may consider na economic sabotage from 10 million, gawin natin 5 million siguro if necessary. Well, ang mangyayari doon, gagawin namang report, 4 million lang ang smuggled. Babaan na babaan, Mr. President. So, kumbaga, ang sa atin, it's enforcement. I think, yeah, enforcement. And the problem also is with the Bureau of Customs, Mr. President, kasi marami dyan sa Bureau of Customs, believe it or not, hindi lang sila mga opisyalis ng Bureau of Customs, kundi sila mismo ay mga smuggler or kundi man kasosyo ng mga smuggler. So how can you stop smuggling kung yung mga kawani sa Bureau of Customs, sila mismo ang mga smugglers or partner ng mga smugglers? Mr. President, Your Honor. Salamat, Mr. President. Para din yan siguro ginoo mula sa Isabela na may tulay na bumagsak tapos truck driver lang ang mananagot. So dito rin, kalahati lang ng cast ang pinanagot. Correct. Yun lamang nagbenta pero hindi rin yung nagbumili. Wala namang makukonsummate na maling gawain kung hindi lahat ng gumagawa ay gumawa at dapat ay pangalanan at singilin. Huling tanong na lamang po, Mr. Yes, President, Mr. President, Your Honor. ginoo mula sa Isabela, operationally, doesn't NFA need to invest hundreds of billions of pesos in drying? Kanina pinag-usapan nyo rin yung dryers, no? Drying, storage, and milling facilities in order for it to play a bigger role in stabilizing prices, assuming that it can be both capable and accountable to perform this mission. If the NFA is to play a larger, more active role in the rice market, significant investment in and modernization of its post-harvest facilities are imperative. Kasi po the current NFA warehouses are notoriously inadequate and preventing the agency from effectively procuring new local harvests. Pwede pang idahilan yun na para hindi mas marami pa ang bilihin sa ating mga magsasaka. To fulfill its existing and proposed mandates, the NFA requires massive investment. The current 15-day buffer stock requirement alone, 555,000 metric tons of milled rice, would necessitate 21.275 billion pesos for palay procurement and an additional 13.875 billion pesos
for milling, storage, and distribution, far exceeding the NFA's current annual budget for procurement. So, looking forward din po tayo, Ginoo, mula sa Isabela sa budget debates. Long-term goals such as, say, kahit doblin lang natin, a 30-day buffer stock of 1.5 million metric tons or even a 90 to 100-day supply. Bakit hindi? Di ba? Libreng mangarap would require investments in the range of 150 billion pesos for infrastructure alone for a 30-day buffer po. So while the NFA is reportedly building new warehouses, these add only a modest 50,000 tons of capacity. And this highlights the complex logistical and financial challenges of scaling up NFA's physical infrastructure. So, yun na nga po, operational, hindi ba dapat ang NFA ay kailangan mamuhuna ng hundreds of billions dun sa drying, storage at milling facilities para makapagganap siya ng mas malaking papel sa pag-stabilize ng mga presyo, Mr. President. Thank you, Mr. President. Your Honor, yeah, I do agree with you, Senator Riza. Ma'am, if we want the NFA to succeed and become effective in their job, the new powers that are given to them, we must support them by way of giving them enough budget na para ma-fulfill nila yung mandato sa kanila at mapaayos po yung ginagawang trabaho para sa ating mga farmers. Salamat po, Ginoo, mula sa Isabela. Maraming salamat sa inyong privileged speech. Binibigyan tayo ng mga konkretong dagdag na trabaho di lang sa legislation pero particularly sa budget making. Pero syempre, kung luluwagan natin na NFA in terms of yung mga tungkulin at kapangyarihan niya at pati tungkol sa budget, ibig sabihin proportionately lalaki din yung responsibilidad nila sa transparency and accountability. Precisely, Mr. Opo, President, so Your Honor. I'm with you there, good gentleman from Isabela, dun sa seryosong pag-aral nito at paglatag ng mga mahihigpit na safeguards. Maraming salamat po, Thank you, good Mr. gentleman from Isabela. What is the Salamat pleasure of po, the Mr. Honorable President. Marcos? Yes, thank you very much, Mr. President and Majority Leader. Sasabat lang po ako dahil may ilang paksa na naumpisahan at nabuksan na kinakailangan siguro liwanagin natin. Unang-una, The lady may proceed. thank you very much, Senate President. Kung papayag ang ating minamahal na senator mula sa Davao at Isabela, ay gusto ko lang mag-manifest at kung gusto ninyo magkomento, medyo nalilito yata tayo sa dalawang magkaibang pondo. Hindi iisa yung mga nabanggit. Yung isa, yung National Rice Program na talagang malaking-malaki under DA directly. Ito, walang limitasyon at umabot ito ng halos 31 billion noong 2024 dahil magulo nga ang pagka-implement. Binawasan sa 2025, naging 21.7 billion. Di hamak siyang mas malaki sa RCEP. Yung RCEP, napako sa 10 billion at bawas nga ito nung panahon ng COVID. So I'd just like to make a distinction having been one of the authors of the RTL amendments. In fact, it is under the National Rice Program where hybrid seeds are actually procured and distributed. Ito yung sinasabi na kung minsan late, tapos yun nga magulo. Tapos, ito, linabanan ko sa RCEP kasi nga may limitasyon doon na inbred lamang. Alam natin sa Isabela, katulad ng Ilocos Norte, ayaw ng ating mga magsasaka ng inbred. Mababa kasi yung ani. Pero, naisip na rin namin na maaring maganda rin yung inbred sa non-irrigated areas kasi bawas ito sa mga input. Less abono, less tubig, less lahat. Mababa nga lang ang ani. Yeah. Kaya ayaw talaga ng nagsasaka. Pero meron ng pambili ng hybrid, ang sabi ng DA, doon sa National Rice Program na di hamak na triple ang laki kesa sa RCEP. Ganun din yung mga made in China na mechanized and small machines na ginagamit. Bawal yung made in China, Filmec ang nasa RCEP. So dito gawa yun. Iba-iba ang mga budget ng DA. Gusto ko lang liwanagin na magkahiwalay yan. Ikalawa, yung tungkol sa NFA, ayaw namin pumayag noon na alam ito ni Senator JV at yung iba pang pangkat at miyembro doon sa komite na ayaw namin ibalik sa NFA yung pag-i-import ng bigas diretso kasi sunod-sunod yung scam niyan.
talagang kumikita sila pag imported, nalulugi kapag lokal. Kaya talagang hindi pinayagan niya na mag-import. Ang tanging pinayagan na lamang ay DA. Maari na kailangan buksan na naman ang paksang yan kasi medyo magulo nga at kinakailangan intindihin. Ikatlo, sang-ayon po ako na magkaroon ng isang floor price sa farm gate. Ang akin, para tayong nafi-fixate sa retail price yung SRP, yung suggested retail price sa palengke, sa retailer. Yung mahiwagang 20 pesos rice. Pero nakakaligtaan natin sa 20 pesos rice, paano naman yung magsasaka? Tuwa nga yung consumer sa 20, paano naman yung nagsasaka kung ampunan 15 to 17 pesos, pagkatapos ang benta mo sa 8 pesos, wala pang bumibili. Talagang nag-iiyakan at talagang nakakalungkot. Sa US, kung saan napakayaman na bansa at pati mga nagsasaka talagang kumikita lalo na sa mais, meron silang tinatawag na farm bill. Siguro panahon na tayo magkaroon ng farm bill kung saan may floor price ang ating farm gate, pati yung ating mga biyahero, trader at yung mga nagkukumpuni and consolidator, may floor price din, at wag lamang yung SRP sa retail or sa palengke. At higit sa lahat, nabanggit na rin yung post-harvest, yung multi-purpose drying pavement, lahat ng national highway kung saan tinutuyo yung bigas. Yun ay isang solusyon na kung tutuusin, instant solution. Pagkat ang Pilipinas ay isa sa mga bansa kung saan taas ng ating post-harvest loss. Nasa 23% na nadudurog, nadudumihan, nahahaluan ng bato, lahat nasa kalsada. Sila ang may-ari ng kalsada natin. Kaya't ang tingin ko, kung maayos natin yung post-harvest na yan, right away, we will have 1/4 additional rice. So, malaking bagay. So, palagay ko, talagang kinakailangan ungkatin natin lahat ng problemang yan. At saka yung buong supply chain. May problema talaga yung supply chain mula sa farmer hanggang sa biyahero, which is completely regulated. Kukunin yung mga bigas, minsan bayad, minsan hindi nababayaran, hanggang sa market vendor. Yung market vendor, mainit tayo. Yung farmer, mainit tayo. Paano yung middleman? Kailangan yung buong supply chain, pati bodega, naging kartel na. Sa Nueva Ecija, lahat yan, talagang kartel na. So, nais ko lang ipahiwatig din na ang balita ngayon, yung sinasabi nating smuggler, wala na pong rice smuggler. Legal na kasi. Systemic na. Yeah, Ang sabi nga, one-stop shop na raw ang BOC. Kaya nila magdeklara ng shortage, sila na rin ang mag-i-import license, sila na rin ang mag-i-import, sila na rin ang magre-release. Ewan ko kung totoo, pero ang haka-haka matindi. Ang masaklap, mas madami na ngayon ang naririnig kong kwento, hindi lamang Isabela, kasi Isabela Day ata tayo mula sa Kabagan hanggang sa Bigat. Isabela Day today. Pero ang masaklap, dumadami ang naririnig kong farmer suicides. Ang mga farmers na sa kalupitan at sa dami ng utang ay nagpapakamatay na lamang at hindi na kaya bayaran ng utang at wala nang ibebenta pang lupa. Maraming salamat sa pag-ungkat nitong mga paksang napakalupit isipin. Yes, thank you, Mr. President, Your Honor. Yeah, you're right. Wala nang smuggler, pero ang tawag na sa kanila ngayon, broker and fixer. Yun yung pinaka-proper term. Because wala na nga, one-to-sawa na nga pagpapa-import ng bigas. Pero sa ibang products, nandiyan pa rin yung smuggler sa Bureau of Customs, and that really exists, and everybody knows about that. Paski na yung bata na pag-alagala dyan sa labas ng gate ng Bureau of Customs, alam nila na rampant ng smuggling sa BOC up to now, even while we speak. Thank you. Mr. President. Majority Floor Leader. Thank you. Mr. President, next to interpolate is the distinguished gentleman from Tarlac and the province of Rizal, no other than Senator Rodante Marcoleta. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Marcoleta is recognized for his interjections. You may proceed, sir. Thank you very much, Mr. President. I wonder if our colleague is still
able to accommodate a few questions despite... Yes, Mr. President, Your Honor. Okay, thank you very much, Mr. President, Your Honor. Your Honor, alam po ba ninyo ang nakakain ng isang Pilipino na bigas sa loob ng isang taon? I don't have that data, Mr. President, Your Honor. According to the Philippine Statistics Authority, ang isang Pilipino po, ang tawag po nila rito ay per capita consumption of rice. 122 kilos daw po ang nakakain ng isang Pilipino sa loob ng isang taon. Sa mga tweet, kinuwenta ko po 122 kilos times 115 million Filipinos divided by 20 something kasi para makita po natin per metric tons. Ang national consumption po pala, base po sa kwenta ko, Mr. President, 14 million metric tons of rice. Ito po ay 2024. Nagtataka po ako bakit binase nila sa 115 million Filipinos. Marami pa po namang mga sanggol Hindi pa naman kumakain ng bigas yung mga yun Sabaw ng bigas, kinakain po yun, Mr. President. Meron din pong mga probinsya ang ating bansa na kumakain ng kasaba. Sa Mindanao po siguro marami doon. Meron din tayong mga lugar na mais ang kinakain, lalong-lalo na po sa Cebu. Sana po ay ibinawas sana ito. Ganun pa man, kahit na aminin po natin, Mr. President, na sa official record po ng PSA, ang atin pong consumption ay 15.5 million metric tons. Dinagdagan pa nga ng 1 milyon Sa kwenta ko 1 milyon at kalahati. Tinanong ko rin po yung production natin ng the same year. Ang sabi po nila, 19.3 million metric tons. So, ang sabi ko po, kukunti naman pala yung consumption natin. Mas malaki pa pala yung pinroduce natin, 19.3 million metric tons. Ipagpalagay mo ng 15.5 million metric tons ang kakainin ng bawat isang Pilipino. Di sana hindi tumaas ang presyo ng bigas. Kayang-kaya. Wala pa pong importation dito, Mr. President. Sa production pa lang natin, kayang-kaya na nating takpan ang pangangailangan po ng bawat isang Pilipino. So nagtanong po ako sa aking mga kaibigan sa mga concerned agencies na ayaw na po nilang ipabanggit ang mga pangalan for obvious reasons. Paano po ako nangyari yan? This seems to be a very big conundrum for all of us. Hindi po nila mahipaliwanag, Mr. President. So dito po, kitang-kita natin ang napakalaking korupsyon na yung sinasabi po kanina ni Senador Jaime na supply chain. Kahit na po hindi natin tingnan doon Dito pa lang sa statistics na ito Sobra po ang ating production kaysa pangangailangan natin sa pagkain. Kaya nakakabahala po kung bakit wala pa pong importation dito, bakit ganun na po ang kinalabasan. Kagaya rin po ng mga naunang nag-interpellate na ako po'y tinawagan din ng ating mga kababayan na mga magsasaka sa Tarlac sapagkat ako naman po ay taga Tarlac. At sa Pampanga, lalong-lalo na po ang Pampanga, sa Minalin, sa Florida Blanca, Candaba at Santa Ana. Halos umiiyak po sila one month ago sapagkat yung pong bagong gapas na palay ay binibili na lamang po between 7 to 8 pesos per kilo. Ang nabilad naman po, Mr. President, Your Honor, 11 to 12 pesos per kilo. Sabi po nila, umiiyak po sila literally. Nakakaawa po ang kanilang kalagayan kaya biniro ko na lamang po sila. Bakit ako po ang tinawagan ninyo? Kasi po Kapampangan kayo si Senador Lito Lapid, Kapampangan din. Pero ako, ganito po ang gagawin natin. Kakausapin ko po ang aming mga kasama at pag-uukulan po natin ng atensyon ito pong problemang ito. Tama naman po na kailangan natin pong lunasan kaagad
Sapagkat kagaya po ng sinabi nila, wala na po kami kanyang kinabukasan pagka ganito ang patuloy na mangyayari sa amin. Kasapatar lang po, katulad po ng pinag-uusapan nating tarification law, yung biyaya at pangako ng rice tarification law, sa barangay ko lamang po ay halos meron pang natitirang between 35 to 40 farmers na nabubuhay, Mr. President, Your Honor. Pero isa man sa kanila, nung tanungin ko, yung iba po ay meron ding nakalista sa RSBSA, pero ang karamihan po ay wala doon. Kaya nakikita ko, bakit wala sila sa RSBSA at yun namang nasa RSBSA, wala naman tinatanggap. Kaya kailangan po sigurong makita natin lahat yun, Mr. President. I totally agree with you, Mr. President, Your Honor. Pero kanina, medyo nakakabulabog, nabanggit yung numero. Tama talaga kayo doon. Kung totoo yun, 14 million metric tons lang kailangan 115 Filipinos to makukonsume na rice in a year versus 19 million metric tons ang pinaproduce natin sa ating bansa na bigas. Ba't ba tayo mag-import? So that has to be investigated, Mr. President. Sa kanila po galing yung statistics, Mr. President. That is correct. That has to be investigated thoroughly. Kung tama ba yung figures, then What is the pleasure of the Honorable Pangilinan? With the permission of Senator Marcoleta and Senator Tulfo. With the permission of the gentlemen who have the thank you. floor, I- Senator Pangilinan may proceed. I may be mistaken, but I think the 19 million is palay. Igigiling pa yun. And 60% of that 19 million metric tons of palay becomes rice. So it's about 11.9 to 12 million na bigas. Kaya yung importation mo, yung consumption is 15 million bigas, 19 million yung palay. Pagka yan ay giniling, magiging 60%, which is about 12 million. So yung gap is about 2 million metric 2 tons. to 3 million. So dapat import natin no more than Well, 3 yes. million. Dapat if we go by that pagka ganon, yes. statistics, those numbers. Hindi 5 million, no? Okay. Well, again, we will have to check the data, but I think that's... We have to check the data, Mr. President, because what I got, hindi po pala ito. Because alam ko po ang conversion rate, 67% po ang conversion rate mula sa palay sa pagiging bigas. Kaya nga po ako'y nagtaka, kahit na halimbawa gawin po nating palay ito, mataas pa rin po yung production kesa sa consumption. At kung aalisin nga po natin yung iba sapagkat ibinasi po sa 115 million, eh talaga naman pong karamihan po ng mga sanggol hindi pa kumakain ng bigas, masyado pong malaki ang base data na ginamit po nila. I agree, Mr. President, Your Honor. Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo na wala pong continuing o permanent commission para sa agriculture? Hindi po kagaya ng EDCOM. Meron po tayong Education Commission na ito po ay created by law. Kaya po ito ay tuloy-tuloy na nagagampanan nila yung pagsasakatuparan ng pagre-review, pagre-revisa yung progreso ng ating educational system. Ganon din po ang kuryente, ang energy sector po natin. Merong itinalagang JCEC kung tawagin. Ito po yung Joint Congressional Energy Commission na ito po ginawa rin ng batas. Pero ito pong agriculture, Mr. President, Your Honor, baka magtaka kayo, yung kauna-unahan po na joint commission o joint resolution ay nangyari lamang po sa pamagitan ng isang ang Congressional Commission ay ginamit lamang po ay Joint Resolution number 1. Hindi po batas. At ito po ay nangyari during the 10th Congress. Ibig sabihin po, Mr. President, Your Honor, 1995 o 30 taon nang nakararaan. Baka sakali pong i-consider ninyo, Mr. President, Your Honor, isabatas po natin ang pagsasagawa ng isang komisyon na magmo-monitor. Kasama po ninyo ako doon sapagkat ako po ay isa ring magsasaka.
Para sa ganun po, tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng kanilang tungkulin. Sapagat ang agriculture po ay may tuturing nating economic backbone ng ating bansa. Mahalaga po ang kuryente, mahalaga ang education. Ngunit hindi natin matatawaran na mahalaga din po ang agriculture. Tama po ba? I definitely agree with you, Mr. President, Your Honor. Hindi ko po sinasabi na may ayaw ko pong iwasan na sakasakali ang NFA makatulong po. I am with you in probably revisiting the NFA's function in relation to what it can do para sa ganun po ay maayos natin ang ating problema. But let us not put our eggs in one basket, Mr. President, Your Honor. Alam po ninyo, nakita ko po marami na pong mga batas na ginawa ang Congress. Meron po akong masasabing mga ilan sa inyo. Halimbawa, meron po tayong batas na ginawa. Hindi ko na lang po maalala, ilang taon na nakararaan. Na doon po ay nagkaroon ng mandato na bigyan natin ng guaranteed price ang palay. Let us revisit that, Mr. President. Nandun po sa batas yun eh. Guaranteed price for palay. Ngunit hindi natutupad. Hindi nangyari. Sapagat ang problema po rito ay implementation. Meron din po tayong batas, Mr. President, Your Honor, na nagpanukala o ang kanyang layunin, lahat po ng makinarya, mga equipment na gagamitin po ng ating mga magsasaka ay dito na lamang sa ating bansa gagawin. Batas po yun. Kailanman hindi nagkaroon ng katuparan. Hanggang ngayon po nag-i-import tayo. Meron din po tayong batas na nagsabi, hindi po ako nagkakamali dito sa Fisheries and Agriculture Modernization Act, kung saan po dedicated po yung mga lupa na kailangan pagtamnan. Ano man ang mangyari, hindi pwedeng palitan. Ngayon po, ang reclassification and conversion po ng mga lupa, kaliwat kanan na po ang nangyayari. Isang araw po gigising tayo, Mr. President. Baka wala na po tayong mapagtamnan, kahit kangkong na lang. Are you with me, Mr. President, Your Honor? Yes, Mr. President, Your Honor. Meron pa pong batas, Mr. President, Your Honor. Nagtakda po yung batas na 25% ng loanable fund ng isang bangko ay ipapahiram sa mga magsasaka. Hindi po nangyayari. Ang bangko po siguro sapagkat masyadong commercialized. Pero yun po tumutukoy hindi lang private banks po pati public banks. Talagang kailangang bigyan 25% ng kanilang pondo ipautang. Gumawa po sila ng paraan para maiwasan ito. Ibinigay sa mga mangungutang na kunwari related sa agriculture, doon po napunta kaya napakaraming warehouse po na nangyari. Pero sa farmer po, walang masya. Ano pong gusto kong ipaintindi, Mr. President? Ang oversight function po ng Congress ay napakabisa rin. Tingnan po natin, repasuhin nating lahat. At mula doon, marami po tayo may tutulong sa ating mga kababayan. Salamat po, Mr. President, Your Honor. Thank you, Mr. President. Thank you, Your Honor. Thank you, Senator Marcoleta. I think you are referring to the Agri-Agra law with respect to the assertion that banks should lend to the agriculture sector. Majority Floor Leader, Yes, Mr. President, Senator Robin Hood Padilla seeking the floor. Move that he be recognized. what is the pleasure of the Honorable Padilla? Ginoong Pangulo, gusto ko lamang pong magbigay ng papuri sa ating kasama kay Senator Raffy Tulfo. The gentleman may proceed. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Gusto ko pong bigyan ng parangal ang aking kaibigan at idol, Senator Raffy Tulfo, Maraming sapagkat salamat po. pag kayo po ang tumatayo, marami po ang nakikinig. At naniniwala po ako sa pagkakataong ito, marami pong kababayan natin, lalong-lalo na po ang magsasaka, ang nagdidiwang sapagkat kayo po ay tumindig at ipinaglalaban ang kanilang karapatan. Isa po itong tagumpay dahil tayo po ay taga Nueva Ecija. Alam na alam po natin, batid natin ang kalagayan ng ating mga magsasaka. Bukod po sa tayo po ay pamilya ng Carino,
Nabanggit po kanina ni Senator Kiko Pangilinan na meron ng nasa 100 taon mahigit sa farming. Ang amin pong pamilya na galing pa po ng Abra hanggang Baguio ay kilala na po sa pamilya namin na kami po ay sa farming, maging ito po ay sa pagtatanim o sa pag-aalaga ng mga baka. Ang gusto ko pong tumbukin, tayo po ay nagkaroon na ng pagdinig dito sa atin pong komite ng public information na ito po kasing RTL, nung hindi pa po tayo senador, number 1 po akong kritiko nito. Ito po ay katunayan, nung ako po'y nanalo na, unang-una ko pong isinampang panukala ay ang amendahan ito. Sapagkat nakita po natin na nagkaroon po talaga ng epekto sa mga magsasaka. Pero noong tayo po ay nandito na at nakasama na po natin si Senator Cynthia Villar sa ginawa po niyang pagdinig, nakita po natin at naipaliwanag sa atin kung ano yung mga magagandang idudulot nito. Katunayan po, pagkatapos po natin mapag-aralan sa lingwahe ng Senado, doon po natin naintindihan na ito po ay kapakinabangan sa ating mga magsasaka. Ang nagiging problema po, yung implementasyon. Napakagulo po ng implementasyon na yun din naman po ang punto ni Senator Amy Marcos. Ang akin pong naging pagdinig dito sa public information ay hindi po ito na ipapaliwanag ng maayos sa ating mga magsasaka at hiningi po natin na sana magkaroon ng pagpapaliwanag sa lingwahe nila. Halimbawa po, katulad po sa amin, hindi po siguro kalabisan kung magkakaroon ng pagpapaliwanag sa Ilocano. At ganun din po sa Isabela. Sana magkaroon po ng ganun na pagpapaliwanag, information po, at ganun din po sa mga nasa Bisaya o sa malalayong lugar, sana sa lingwahe nung magsasaka. At bilang dagdag po, nagkaroon po tayo ng amenda dito at malinaw po doon sa dinagdag natin na Section 13 na maggagawa po ng oversight every 6 years. Ngayon po, hinihingi ko po sa inyo pong suporta, aming idol, na sa pamamagitan po ng ating bagong tagapangulo dito po sa Komite ng Agrikultura kay Senator Kiko Pangilinan na magsagawa po siya ng oversight. Kasi po, magkaiba po ang panahon Meron pong panahon si Tita Cynthia, meron pong panahon ngayon si Senator Kiko Pangilinan. At hinihingi po natin na bago po sana tayo makapag-isip ng bagong amenda uli o ano man ang gusto nating gawin dito sa RTL, magkaroon muna po uli ng oversight. At hinihingi ko po na mapabilang po tayo dyan bilang, at kayo rin po. Kayo po ang pinakamatinding kakampi dito, Senator Raffy. Maraming salamat, Mr. President. Opo, na sapagkat inuulit ko po, ang inyo pong salita ay nagiging gospel minsan Kaya po sana po, sa pagkakataong ang atin pong tagapangulo ngayon ay si Senator Kiko Pangilinan ay makapagsagawa po ng oversight na nasa Section 13 po ng bagong amenda sa RTL. Yun lamang po, muli po ako po'y tumitindig dito para suportahan po kayo at magpasalamat po sa inyo, Senator Raffy. Salamat, Mr. President. Napakaganda po yung inyong suwestyon at ako po'y nananalig na kayang gawin ni Senator Kiko Pangilinan yung inyong suwestyon na para magkaroon ng oversight committee na titingin at magmamonitor at siguraduhin na maayos ang pamamalakad ng anumang isasanggunin natin na batas o amendment na patungkol sa mga farmers, sa kabutihan ng ating mga farmers. Salamat po. Thank you, Senator Padilla. Majority Floor Leader. Yes, Mr. President, the Minority Leader is seeking the floor. I move that he be recognized. What is the pleasure of the Honorable Soto, our distinguished Minority Floor Leader? Thank you, Mr. President. I suppose the majority leader will refer the privilege speech and the succeeding interpellations to the Committee on Agriculture. That is most likely going to be the motion, Your Honor, yes. Thank you. Yes, most likely. And therefore, may I suggest, to save me from filing a bill, may I suggest that the Committee on Agriculture study the possibility of the government buying 50% of the output of all farmers at their price.
Please make a study to that effect because based on a study that I was presented many years ago, it will help everyone. And the food prices might even go down. So please maybe ask the Committee on Agriculture to study that instead of piling a bill to that effect. May we get the comment of the chairperson of the Committee on Agriculture, Senator Pangilinan? Yes, sir. Yes, we will more than willingly look into the recommendation or the suggestion of the minority leader. But having said that, Mr. President, we actually have the law, Sagip-Saka Act, which mandates that direct purchases by government to farmers and fisher folk organizations are exempted from public bidding, negotiated contract for feeding programs, calamity relief, and other related programs of the government. Therefore, an executive order, I'd like to think, mandating all government entities and departments to henceforth purchase palay, rice directly from cooperatives, rice farmers, even livestock, Mr. President, even dairy, even vegetables and fruits. Lahat po yan at a fair price. Yes, Government actually, Mr. President, and the minority leader is correct. Government is actually the biggest buyer of food every year. In fact, maybe the Senate President might look into, because we provide, for example, rice allowances for our employees. Of course, it's in the form of cash. Why not a portion of it become actually rice that we buy directly from rice farmers at the right price? Not the entire amount, but perhaps one sack maybe. If that is possible, that will directly benefit our rice farmers, and it will also provide precisely incomes for them, and of course the Senate. So, Mr. President, we will look at perhaps how an executive order a recommended executive order for the full implementation of the Sagip-Saka Act. Mr. President, Yes, and Your Honor. Senator Tulfo is recognized. Yeah, I do agree with the Senate Minority Leader that the government should be the one buying the rice from the farmers at a certain price. But the problem is we don't have enough warehouses. The NFA doesn't have enough warehouses. Matter of fact, in Isabela alone, mas marami pang warehouse yung mga traders kaysa sa NFA. So ang nangyari, yung NFA, kung kulang sila ng warehouse, saan nila i-stock yung mga binibili nilang mga palay o mga bigas mula sa mga farmers. So we should invest. I do agree with the Senate Minority Leader, but we should invest first doon sa post-harvest. At kasama na nga doon yung pagkakaroon ng maraming mga warehouses ng NFA. Sa ngayong ata, sa bawat probinsya, correct me if I'm wrong, isang warehouse lang bawat province. Dapat that should be more than that. Sa Isabela alone, siguro meron ka 50 or 60 warehouses mula sa mga traders. That's where the study comes in, Mr. President, because there is a successful experimental project to that effect that has been done by the Davao del Norte. The governor of Davao del Norte, Governor Hubaib, has been doing this for about 2 years already, and it's been successful. So LGUs can be used. Yes. FTIs in all LGUs could be possible. So again, the That's study correct. can be made by the Committee on Agriculture. We will do so, Mr. President. If I may add, Mr. President, with the permission of the Minority Leader and Senator Tulfo, the provincial government of Sorsogon, Governor Boboy Hamor, nakita niya, binibili ng trader yung palay ng 13 pesos isang kilo. Lugi. He decided, because meron siyang requirements calamity relief, buffer stocking, bumili siya ng palay ng 20 pesos kada kilo. At nung binili niya ng 20 pesos kada kilo, because nga it is allowed under the Sagip-Saka Act, the following week, yung traders binibili na ng 23 pesos per kilo. Dinagdagan na ng 10 piso. Kaya naman pala. Dahil nga, naroon na ang gobyerno pumapasok bilang big brother at inakat ang presyo nung palay.
So that precisely, Mr. President, and we will go through the research to be able to identify all these LGUs that are doing it. We will do a tracking, and then we will present that report, Mr. President, to the body and to the minority leader. Well, with what the senator from Pampanga said, the gentleman from Pampanga said, the chairman of the Committee on Agriculture, I suppose the governor of Sorsogon inherited it from his predecessor. I built the warehouses where he is placing all of the rice he is buying. All right, so The governor of Isabela is also doing that. For the record, Governor Rodito Albano, I think, is also doing that. with that being accepted by the chairman of the Committee on Agriculture, and as I said, I suppose the majority leader will refer it to his committee. There's one more thing, Mr. President, if Yes, you don't Your Honor. mind. It's 6:30 in the evening, and we have had three privileged speeches today with some interpellations. I suppose that it's best we suggest that we consider the possibility of having limiting privileged speeches to around 2 per day if the legislative mill is already rolling. Now, when the legislative mill comes in, I hope we limit it to about 2 privileged speeches. Otherwise, we will be staying here for quite a while. It's very difficult for most of us to be staying here for that long a time, Mr. President. The chair completely agrees. The point raised by the distinguished minority floor leader is well taken, and we will advise the majority leader accordingly after consultation with the members. Thank you, sir.